Welcome back, mga kaaldab. Exclusive po ngayon yung updates natin. Ito, base po ito sa mga nakukuha kong impormasyon. Base po ito sa mga nakakalap natin. Alam ko marami na naman po ang magtataasan ng kilay, magre-react, magsasabi na fake news ako. Okay lang po yan. Hindi po kayo pinipilit. Pero kung pagbabasihan nyo po yung mga sasabihin ko, sigurado mapapaisip po kayo. May kumakalat po ngayon na nagkakaroon nga po ng pag-uusap patungkol po kay Alden Richards, kay Mengay at sa TVJ, na kung saan nga po ibabalik nila si Alden Richards sa Itbulaga. Kung titignan nyo at susuriin po yung anniversary ng TVJ at yung nakaraan, ang baba ng ratings. Kaya po yung Showtime tuwan-tuwa. Kaya po yung Showtime hindi na windang, na dapat ay kakatakutan mo yung araw mismo ng first year anniversary ng TVJ sa TV5. Pero iba po nangyari. Marami pong mga dismayado. Marami pong nasasabi na mahina na nga po raw talaga ang Itbulaga. Although maraming magre-react sa akin yan, hindi, malakas Mr. Destiny. May kanya-kanya po tayong napapanood at nakikita. Hindi naman po lahat ng alam po ninyo 101%. Hindi po katulad namin. Hindi po ba? Na talagang tumitingin po kami sa social media kung nagte-trending nga po ba yung araw na yun. Kasi kung pagbabasihan, hindi, nakikita ko naman malakas sa mga nakikita ninyo. Pero ang usapan po kasi social media. Pagdating po kasi sa social media, kung ano po yung nagiging trending at pinag-uusapan, yun po yung putok na putok. Kahit naman po sa mga news, di po ba, sa mga bali-balita. Gaya nga po ni Boy Dila, di po ba ang tagal na nag-trending siya. Ngayon, natuldukan na. Yan ang sinasabi natin na patungkol naman po sa TVJ. Talagang nangangailangan po talaga ng ang TVJ ng isang puputok. Hindi po ba? Hindi ko naman po sinasabing hindi magaling si Atasha, pero marami pong nagre-react kanina po sa Itbulaga na nagkamali nga siya, hindi pa masyado prepare. Hindi po ba? Although normal lang yan kasi baguhan. Pero hindi natin maiaalis yung mga ilang netizen na nagko-komento. Siguro naman po nababasa ninyo yan sa Facebook, sa YouTube. Ito yung isang maganda manood sa YouTube, sa Facebook. Kasi live po talaga. Mababasa mo yung mga komento. Makikita mo yung pagkakamali ng isang host. Hindi katulad na manonood ka lang sa TV, walang reaksyon, hindi ka makapag-react na ano ba naman yan, di po ba? Dapat yan, nakabisado niya na. Dapat yan, ino-orient na sila, di po ba? Yung mga tipong ganun. Pero kapag ka nasa live ka, masasabi mo yung mga bagay-bagay na gusto mong sabihin. Parang sa atin, di po ba? Kaya nga inunahan ko na po, alam ko, marami magsasabi na imposible naman na mapunta dyan si Alden Richards. Dahil nasa GMA siya. Pwede naman po yun di po ba? Kung matatandaan nyo, kumbaga Monday to Wednesday to Saturday, pwede lang po si Alden Richards dyan. At yung show lang naman po sa Itbulaga. Hindi naman po pwedeng sabihin na tututok siya sa TV5. Ewan ko lang po mga kalda, baka marami nagre-react. Ako alam ko gustong gusto to ni Richard Polkerson. Alam nyo kung bakit? Dito po siya nakilala. Dito po talagang pumutok ang isang Richard Polkerson. Although sabihin ng iba, hindi, sikat na si Alden Richards, 2015 pa. Dalawa sila ni De Los Reyes. Di po ba? Kaya nga po, nawala na yun bumagsak na yun. 2014, bumagsak ang karir ni Alden. 2015, magre-resign na siya bilang artista. Magbi-business na lang siya. Pero ang bumuhay sa kanya, ito nga pong Itbulaga. At ang siyempre ang Aldab Nation. Kaya hindi niya po pwedeng sabihin na tatalikuran niya itong basta-basta. Yung tipong kakalimutan niya. Lagi niyo pong tatandaan, si Father Jeff po,
spiritual advisor ng TBJ. Si Father Jeff din po ay spiritual advisor din ni Alden Richards at ni Maine Paul Quezon. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mengay po yung nagiging tulay para makausap nga po si Alden Richards at para mapapayag. Although sasabihin ng iba, nako Mr. Destiny, sinasabi mo bang sobrang baba ng ratings ng Eat Bulaga? Ang angat na angat siya. Paano mo masasabing hindi siya tinatangkilik? Napakaraming endorsement ang pumapasok. Pansinin nyo po yung ilan. Pansinin nyo yung unang labas ng TBJ sa TV5. Di po ba? Napakaraming endorsement ang pumasok pagkatapos nun. Pero pansin nyo po ba ngayon na nababawasan na? Pansin nyo po ba kung titignan nyo ay parang kulang at hindi sang-ayon sa mga nakaraan? Kung papansinin nyo po, sa bagay yung iba naman po kasi hindi yan pinapansin. Yung mga ilang netizen, hindi po yan tinitignan. Basta pagka nakita nilang namamayagpag sa barangay, sa YouTube, sa Facebook, sa mga bali-balita, sasabihin na nila trending. Pero hindi po nila yan alam dahil gaya nga po ng sinasabi natin, may mga bagay-bagay po na kailangan mong mag-trending, kailangan mong mag-viral para lang masabi yung ratings mo mataas. Pero yung ratings po ng Eat Bulaga noong July 1 talagang napakababa. Hindi nila nahigitan o hindi man lang po napantayan ang ratings ng una. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, ito na po yung simula na pag-uusap para kay Richard Paul Quezon. Ito na nga po yung pag-uusap na babalik nga po ba si Alden Richards sa Eat Bulaga at ang ginagawa nga po nilang tulay si Maine Mendoza. Real talk to mga kaaldab. Alam ko yung ibang mga TBJ na mahilig po sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Alam ko nababasa nila yan. Alam ko napapanood nila yan. O malamang yung mga ibang YouTube vlogger na content na yan, na-upload na yan, sa Facebook, na-post na rin yan. Di po ba? Baka sabihin na naman kasi nila, nako, gaya-gaya ka lang Mr. Destiny, nakita mo lang siya, ganito ganyan. Di po ba? Alam nyo naman po na kapag si Mr. Destiny nagbibigay ng update, galit na galit sila at inis na inis. Di po ba? Pero gaya ng sinabi ko, okay lang po yan. Ang importante lang naman po, maging updated po kayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.